ago. So, continuation. So, yun na nga. Parang ang ganda nung pagkakain kasi at the end of the day, kumbaga parang nila kinonflict. Ay, ano to ito? Kinunclude. Kinunclude yung story. Ganda. Ganda kasi I was expecting, inisip ko nga, sabi ko parang, uy, paano yung build up nito ka ako? Sabi ko, paubos na ng paubos, isa-isa sila. Tapos biglang ganun pala. Ay, oo. Tapos, actually, saan mo na-realize? Nung dalawa na lang sila nag-uusap. Tapos sabi niya, di ba? Hindi pala. Nare-realize ko dun sa, ay, wala pala akong anak. Hindi. Ganon. Yung nagsasabi na si nanay na wala pala siyang anak. Yung may amnesia siya. Ayun din. Kasi, yung wala siyang anak. Di ba walang anak isa? Doon sa part na sinabi niya, di ba? Hindi ko na maalala yung pagkamatay ko. Yung una. Tapos masakit yung tuhod niya. Ngayon, biglang naalala ko yung sinabi ng babae. May sakit ako na hindi ko maalala. Ayun. Kumbaga, parang sabi ko, ang galing nung wordplay doon. Meron nga ay napansin ko doon yung tali ng buhok. Tapos chinek ko na kung magkapere sila ng tali. Tapos hanggang sa yung pinakagusto ko yun, yung transition na part, yung mag-isa na lang siya. Yung umiyak siya. Yung nagagawa siya. Pagka gano'n niya biglang. Sobra. Tapos actually, doon ko nga na-realize. Doon ko din na-realize na parang, okay. So technically, masayang kinuha si nanay. Parang siya yung pwede na siya matulog. Hindi. Kasi, ito yung bandang huli nga. Sige na, pahinga ka na. Pero ang sakit kasi nung sinasabi, yung nanay, hindi yun, yun na yung sabi niya na pag gano'n niya ako, yun na higa ako sa katabi ko eh. Kasi sabi ko na, gumalan ako. Sabi ko ni, gito. Kasi yung lalo na yung part na kalim na. Yung part na sinasabi niya na parang, hindi ko expected, akala ko ako yung mauuna. Ay, sabi ko, doon hataw ka ako, sabi ko. Matik na to, sabi ko, alam ko na to. Anong ratings mo sa akin? Like, parang magbigay ka ng aspect na, first ko guys. So, iba yung actually, magbigay mo na aspect. Sa line, sa ganito, sa ganyan. Or overall na. Ako kasi sa akin, overall ko, ito pala tao, may parisan nga. Sabi ko, may parisan. Hindi tayo kami kakain. Kapangan ng camera. The joke lang, hindi ko kaya kumain sa labas. First, sa lightings muna. Sa lightings, wala 100 talaga. Pero kasi sabi ko nga, lalo na yung yung sunlight sa kanya nung nasa upuan siya. Ang gusto ko dun is yung 3 color setups lang sila actually. Orange, white, then black. Peach black. Peach black. So, doon sila naglaro sa ganong color scheme, which is nagko-complement siya doon sa tema na which is ayun yung isa sa mga mahihirap na. Kasi dati noon, pagka ako ng iba-iba mostly pag sa drama. Kasi red yung meron sa atin. Red signifies di ba? Parang mga hype events ganon. Tapos pero sila nabibigyan pa rin nila ang galing kasi naka-signify Tapos yun nga, yung pa pala, sorry. Hindi ko pa nasabi, yung imagery sobrang galing kasi hindi kailangan ng props. So for example, yung time na yung dun sa aso may imagine mo may dala siyang aso without iyayakap niya good. Kumbaga the mere fact na kung paano niya in-explain yung feeling niya, kung paano galing kasi hindi kailangan ng props. Doon ko na-realize na parang may mga drama talaga na not necessarily yung props, lalo na kapag nakapag-set up ka na ng ayun. So super nila nababalance yung magpapatawa tapos biglang medyo super balance talaga ang galing. Ayun ang mahihirap kasi naalala ko nun si Mami, yung conversation namin ni Mami. Pag sa kanya, pagka nakakayak na talaga dapat. Parang ang hirap na niya. Ako din kasi medyo may ganun ako. Pero kasi ang galing, meron part doon nga yung nag-uusap si Rochelle, tsaka si nanay. Actually, nagtatawa na lang sila doon pero naiiyak ako. Ewan ko, naiiyak ako doon sa part na yun. Yung pag-iyak niya, yung iyak ni Rochelle doon, pag nagtatago siya kay nanay, parang ayaw niya yung may emotion talaga sila na ang galing, just doon ko nga na-realize kumbaga talagang, sabi ko minsan, hindi talaga yun sa itsura ng tao na pogi ka or hindi ko naman sa nilalait yung iba dun, pero kasi meron dun isa yung mataba. Dati kasi nun talaga takot ako umacting. So
kumbaga sabi ko kasi sa sarili ko, parang ay hindi, unang sa lahat, di ko na medyo mababa ang self-esteem ko sa sarili ko, ganun. Pero dun ko nakita na parang hindi necessary na yung itsura mo, yung ano mo, para mag-acting. Oo, kundi, totoo guys. ang galing, nakadepende na rin talaga sa emosyon mo. Pero yun, actually lightings, drama, sa drama. Siguro sabihin natin may mga part talaga na dead air. So let's... Ayoko, gusto ko yung dead air nila. Kasi parang nagpapababa mo na siya ng emosyon ko. Kasi ang sakit talaga guys. Well, pag sobra kang tawa, tapos biglang pwede. Okay siya sa akin. Siguro sa acting nila, kapal na mukha, kala mo na umarte, no? May nakukulangan lang ako na parang shucks, kaya niya pa yun parang mabigyan pa yung sa ano ni Angela, yung naano siya, na parang kinikwento niya na yung bakit siya namatay, may kaya pa siyang ibigay. Sino si Angela? Si Tikoy, yung ano ni Tikoy. Ako hindi. Medyo kulang. Tapos, si Jojo, okay lang. Si Saudi Arabia, ang galing. Saudi Arabia. Ay, yung kay Saudi Arabia. Oo. Ako lang. Ay. Saks lang. Hindi, ano kasi ako pag sinasaktan yung sarili. Sinasaktan niya yung sarili niya eh. Wait lang guys, doon namin tuloy. Guys, we're here. KFC. Tuloy namin mamaya yung... Wala naman ituloy. Masyado na mahaba yung vlog. Mahaba na ba? Bye guys. Konti na lang. Insight na lang. Last na. Bye-bye. So, bakit laging katabi ng Tokyo ang KFC? Sabal yung magkapatid na ano yan. Company yan. Ay guys, ito yung picture. Cute. Hello. Goods, overall goods. So, shoutout sa Studio A Production. Yung line, yung mga lines, medyo may kulang lang sa hindi sa pag-deliver ng lines, yung pag-write ng lines. Pero ang galing. Ewan ko, kasi appreciated ko talaga. Tapos, ang galing ni Miss Era. Idol na po kita. Pwede kayong, I think 1.5 yung pinakamura per person. Although mahal siya. Pero kasi yung experience, tsaka yung enjoyment, masaya. Super guys. Pwede kayong mag-abang sa mga promos nila. So, prepaid ads to para sa studio. Pero kasi worth it naman talaga. Worth it. So, siguro, before ako magsawa sa ano nila, tsaka mausgahan yung ibang ano nila is at least 3 times or 2 times pa na panonood. Para ma-compare ko yung ibang mga style nila. Try namin ayain sila mami sa susunod. Kasi minsan may mga drama na kapag kalimbawa yung director is siya lang mag-isa, paulit-ulit na lang yung concept. So, let's see kung ganun ba yung mga susunod na mga mapapanood ko. Pero so far this one, wala akong masabi. Ganda. It's so 100 ilan sila? 100 para sa akin eh. Sa akin. 100 ako. Ikaw po base ka sa ano kayo, no? Base ka sa sarili mo para daw. 99. Hindi perfect. May kailangan. Pero ang galing. Last na, yung impact sa'yo ba? Oo. Kasi actually yung plot pa lang, catchy na eh. Pag nabasa niyo yung plot, pakita mo na lang siya yung plot para mas mabasa nila. Pero doon mo papahalagahan talaga yung life. Kumbaga parang parang pag dumating ka sa punto na especially yung part na yung merong nagpakamatay doon na scene. So, ayun, sobrang pinahalagahan niya yung buhay. Pero huli na nga, doon niya na-realize na talagang sa uli ang pag-isisi. Goods. So, kakain na kami ni Jilay. Ikakat ko na yung video, guys. Kasi gutom na rin kami. Kanina pa kami walang pagkain. So, yun lang. Bye-bye. Choy, bye-bye ka na. Sabihin po ako, yung impact naman sa akin. Bakit ba? Impact sa akin, guys. Grabe, sobra. Kasi, ayun nga. Parang it gives you the reason to live. Kasi maraming, sabi nga nila, cemetery is the, ano yun? Yung pinakamarami nagsisising tao sa cemetery. Kasi nga, alam mo yan, ang daming hindi nagagawa ganun. Pero it teaches me, personally na parang there's more to life. Yeah. Ayun, guys, mabuhay tayo for the Lord. Ganda kasi, sabi ko nga nag-isip na ako ng film sa church na parang i-collaborate ko siya. Pero yun,
So, per, kain muna kami. Libre ni Jillian Babay food. ka na. Babay ka na. So, wow. Sagot ni Jillian lahat, guys. Hindi tinipid. 3-4 galing sa Gcash. Babay ka na. Bye-bye. Bye-bye vlog. Thank you.